Nagbabalik ang Kape at Balita. O kung kahapon na, kapanayam natin si DILG Secretary Mar Rojas kaugnay sa 6 na buwang suspensyon kay Cebu Governor Gwen Garcia. Ngayon naman ay makakausap natin si Atty. Cristina Garcia Frasco, ang anak at lead counsel ng gobernadora. Magandang umaga po, Attorney. Magandang umaga. Okay. So, yung suspension order na iserve na po ba kay Governor Gwen? Hindi pa po. Until now, wala pa rin po. Sa pananaw niyo ba legal yung pag-issue ng suspension order? At kung hindi, bakit po? Hindi po ito legal. Kasi po, unang-una, yung complainant namatay na po. Under the rules of court, kitang-kita na kailangan ng valid substitution kung mamatay yung complainant. Dito po walang valid substitution, kaya dapat hindi na po natuloy yung formal investigation nito. Pangalawa po, the local government code clearly says na yung decision sa mga kaso na to, kailangan mabigay siya within 120 days. 474 days na po ang lumipas pagkatapos ng formal investigation. Ngayon pa po pinalabas yung decision ng suspension. Makikita naman po natin na perfect timing po yung pagpapalabas nila kasi malapit na po yung eleksyon. Gusto po nila mag-take over sa resources po ng Capitol. Pangatlo, yung mga charges na inilunsad laban sa governor, wala talagang basehan, wala talagang ebidensya. Kasi naman po, yung ginawa po ng governor was all in accordance with the local government code at meron pa po tong authority galing sa sangguniang panlalawigan. As a matter of fact, yung vice governor po ngayon, yung gustong maging governor at mag-take over, isa po siya sa mga board member na nag-approve ng mga actions ni Governor Gwen at the time. So kitang-kita po natin na political harassment to kasi hindi naman po kami member ng ruling party. Attorney, nabigyan ho ba ng pagkakataon na magpaliwanag o ibigay ni Governor Garcia kanyang panig dito po sa DILG? Kaugnay din itong naging reklamo sa kanya po. Yes po, there was a formal investigation that was conducted last year. Ako po yung naging counsel ni Governor Gwen doon at doon na-establish namin na number one, null and void po yung proceedings kasi nga patay na po yung complainant. At number two, lahat ng mga ebidensya na iniprininsinta nila, puros hearsay, tsaka hindi talaga na substantiate yung mga claims against the governor. May nakikita ba kayo mga lapses o butas doon sa investigasyon ng kaso? At kung meron ho, ano yung mga ito, Attorney? From day one, kitang-kita na po yung lapses and glaring violations of procedure kasi sa sinabi ko na po, patay na yung complainant, dapat hindi na tumuloy yung formal investigation. Pangalawa, kahit patay na yung complainant at yung daughter niya, yung pumalit sa kanya, pinayagan pa yung daughter niya na magsumite ng mga ebidensya na hindi naman po kasali dun sa original complaint. This is a violation po of Governor Garcia's constitutional right to due process. Pangatlo po, kahit hindi po witness nung anak niya yung witness na ipinipresenta dati, hindi nga po kami binigyan ng pagkakataon na matapos po yung cross-examination sa mga witness nila. Kasi kitang-kita na po nila na parang we were able to destroy the credibility and the positions given by their witnesses. So since day one, grabe talaga yung blatant violations nito. Ano susunod yung hakbang dito, Attorney? Well, we are law-abiding citizens and we will definitely avail of all the legal remedies that are available to us under the law. Hindi po kasi kami kagaya nung iba dyan na i-violate na lang lahat ng mga batas natin kahit yung mga sinabi pa ng Supreme Court para lang maka-take over sila. I just want to make one thing clear po. Hindi pa po suspendido si Governor Gwen Garcia. Kasi po, the Supreme Court has decided in Reyes versus Comelec na a suspension order will only have legal effect if it is personally given to the respondent. In this case po, hindi pa po nabibigyan personal si Governor Gwen ng suspension order. At saka yung pinost po nila na suspension order dun sa Capitol, Xerox lang po yun. Klaro po, sabi po ng rules of court, sabi po ng Supreme Court, hindi valid service yon. Kaya illegal yung pag-posting nila, illegal yung pagbigay ng suspension order, kaya governor pa rin si Governor Gwen. Okay. Salamat po, Attorney Cristina Garcia Frasco, sa inyong binigay na pagkakataon sa amin. You're welcome.